Yung iba naman hanggang naha-heart attack, malungkot pa rin. Kaya hindi nakatikim ng katagumpayan, noong siya ay binalsa mo, pinangiti ng balsamero, bumalik pa rin. That is not how to serve the Lord. I would like to serve the Lord in happiness and joy. He said in John chapter 10 verse 10, the thief came forth to steal, to kill, and to destroy. Then when the devil comes and kill and steal and destroy, he will leave you defeated. And your shout are the shouts of a man or a woman defeated. Aray! Aray! Ah! Ah! Ang galing naman ito. Isang palatandaan ng kaaway pumasok sa bahay mo. The Lord does not want you to do that because John chapter 10 verse 10 hindi pa natapos. Anong sinabi ng John 10:10? But the Son of God came to give you life, life more abundantly. Abundantly. Gusto ba ninyo ng isang masaganang pamumuhay? Ang masaganang pamumuhay ay yan ang kalooban ng Diyos para sa bawat isang mga anak niyang lumalakad sa kanyang kalooban. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mamuhay sa kalungkutan at kabiguan. Gusto ng Diyos na ikaw ay mamuhay ayon sa kasaganaan na kanyang ipinangako. Only you have to know the way, only you have to have the key, only you have to know which way the Lord is going, and you follow Him. Sinong gustong tumira sa langit? You know, denominations and religion do not understand each other today. But there is only one aim of denomination and religion, and that is to go to heaven. Meron ba silang kaibahan sa espiritu ng Babel? Ng tore ng Babel? Lakas ng tao. Gumagawa sila ng tore. Anong ginagawa niyo? Tore, papunta sa langit, pupuntahan namin ang Diyos. Nakita ng Diyos, ginagawa nila sa kanilang sariling lakas, kaya binigyan sila ng spirit of confusion. Noon, nagkakaunawaan sila. Ngayon, hindi na. Sinabi ng karpintero, pabigay ng pako, eto ang pala. Na-confuse sila, iniwan nila ang kanilang ginagawa at sila ay na-scatter sa buong lupa. Hindi na natuloy ang kanilang mga plano pumunta sa langit ng sarili ng kalakasan. I believe that's religion and denomination. Look at the world of denomination and religion today. They do not understand each other anymore, although there is only one aim of them. That is to go into the kingdom of heaven. Biro nyo, naglilipala ang napakaraming relihiyon at denominasyon, ngunit hindi pa rin nakapunta sa langit. At kung magkikita sila, na-korte pa nga yung iba eh. Dalawang ministro, nagsuntukan, nagbugbugan. Pagkatapos dinala sa korte, bakit nagsuntukan at nagbugbugan? Ikaw, sino pinaniwa? Si Kristong pinangangaral. Ikaw, si Kristo. Bakit nagbugbugan kayo? Hindi sila magkaunawaan. Kaya nagbubugan. Nagdibatihan muna sila. Nung hindi sila magkaunawaan, dinala sa suntukan. Kaya yung ibang mga kapatid, di ba dapat Christ is the answer? Ngayon, ang sinabi na ngayon, court is the answer. Kawawa naman yung Bethel Temple noon, ano? Bethel Temple. Dapat templo ng Diyos. Ngayon, naging ano? Battle Temple. Nagdimandahan. Pagkatapos mga kapatid, Bethel Temple, Christ is the answer. Battle Temple, court is the answer. Hindi nagkakaunawaan. Ayan ang spirit of confusion. Pagka sa ating sariling lakas, gusto nating puntahan ang Diyos. You cannot by your own strength reach the heavens and see God by your own strength and mind and power. You will only have true revival of the soul and spirit and good relationship with the Lord when you see that you don't need religion and denomination anymore in order to go into the kingdom of heaven.
Mahalaga lang ang relihiyon at denominasyon kung wala pa ang knowledge ng ating Panginoon na tunay sa kanyang kaharian. Pero pagka dumating na ang kaharian ng Diyos, dapat siya na lang ang maghari sa buhay natin. Diretso na tayo sa kanyang mga banal na salita. Sundin na natin ang kanyang mga banal na salita. Everybody's mouthing this praise. Everybody's mouthing this praise. They are saying, oh, what we need is not religion, denomination. What we need is a relationship with the Lord. How can you have a relationship with the Lord without obedience? If you are not obedient, wala kang relationship sa Kanya. Praise the Lord. Pastor, ako po'y nagsasamba. That's not a relationship. Ako po'y pumupuri. Hindi pa rin relationship yan. Dahil sinabi niya, hindi lahat. Nang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Marami ang magsasabi, Panginoon, di ba gumawa kami ng maraming kababalaghan? Hindi ba kami ay gumawa ng maraming mga milagro? Hindi ba kami gumawa ng ganito? Sabi ng Panginoon, di ko kayo kilala. Makikilala ka lang ng Panginoon pagka malalaman mo ang kanyang second language. The first language is faith. The second language is repentance. And the third language is obedience to the will of God. Ang pagpapala ng Diyos ay nasa kanyang mga salita. Yan ang dahilan kung bakit ang demonyo gusto niyang agawin sa inyo ang salita ng Diyos. The devil wants to steal the word from you because it is in the word that blessings comes. Kaya sabi niya, yung nakikinig ng mga salita ng Diyos, pagka lumabas kayo, bantayan ninyo sapagkat ang demonyo ay parang langgam na pupunta sa inyo at aagawin ang mga salitang yan. Bakit? Sapagkat ang mga salita ng Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng mga pagpapala na inyong kinakailangan. Yan ang dahilan kung bakit gusto ng Panginoon na tayo ay sumunod sa kanyang mga banal na salita. God wants you to be blessed physically, materially, and spiritually. Sinabi niya sa kanyang mga banal na salita, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God. Everybody says, hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe, to do all his commandments, which I commanded this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Amen. Blessed shalt thou be in the city, blessed shalt thou be in the field, blessed shall be the fruit of thy body, the fruit of thy ground, the fruit of thy cattle, the increase of thy kind, the flocks of thy sheep. Blessed shall thy basket and thy store. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. The Lord, alakas, the Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee one way, and flee before thee 7 ways. The Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thine hand unto. And he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. The Lord shall establish thee an holy people unto himself, and all the people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee.
And the Lord shall make thee plenteous in goods. Ayan, gagawin kang mayaman ng Diyos sa lahat ng mga bagay. In the fruit of thy body, in the fruit of thy body, magkakaroon ka ng maraming anak. Kung 12 yung anak mo ngayon, magiging 24. And in the fruit of thy ground, verse 12, tingnan nyo, the Lord shall open unto thee His good treasure. Bubuksan ng Diyos sa iyo ang kanyang magandang kayamanan. The heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand, and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. And the Lord make thee the head, and not the tail, and thou shalt be above only, thou shalt not be beneath, if thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I commanded this day to observe and to do them. And thou shalt not go aside from any of the words which I commanded this day, to the right hand, to the left, to go after other gods to serve them. Anong tinuturo dito sa atin? Obedience to the Word of God. Pagka-obedient tayo, automatic ang blessings ay lilipad papunta sa buhay natin. All obedient children of God says, praise the Lord. Praise the Lord. So, masaya na kayo? Nagliliparan ng mga pagpapala ng Panginoon. Inaangkin na ninyo. Are you claiming the promises of God right now? You can see them, but they are real. Lahat sa inyo ngayon na gustong tumanggap ng 10 milagro para sa loob ng linggong ito, from Sunday to the next Sunday. Sino sa inyo ang gustong tumanggap? Kung gusto niyo, mga kapatid, tumayo kayo. At ako dadalangin sa bawat isa sa inyo. Sino pinagpala sa mga salita ng Diyos sa mga sandali ito? Maliit-liit ang altar natin, kaya gawin na lang ninyong altar yung inuupuan nyo. Diyan na lang kayo tumayo at ako ay dadalangin sa bawat isa sa inyo. O Diyos, ako po ay nananalangin sa mga sandaling ito at nagsasamo sa inyo na gawin po ninyong malalim sa katotohanan ng lahat ng mga anak ninyo. Napakamahalin ang katotohanan ito at siyang aming dapat sundin lamang ang buong katotohanan. Ama, buksan po ninyo ang lahat ng mga mata ng ibig pumasok sa inyong kaharian, na hindi sila makakapasok sa pamamagitan lamang ng relihiyon o denominasyon o kaharian ng tao. Ngunit sila ay makakapasok kung sila ay makakakita na sa buong katotohanan na inyo pong sinabi, at mabigyan sila ng isang bagong espiritu ayon sa Matthew 7:21, na ang gumagawa o sumusunod lamang sa inyong kaloobang nasa langit ang makakapasok sa inyong kaharian. Hindi po garantiya ang aming religiosity, hindi po garantiya ang aming pagiging denominational na kami maliligtas. Pagkus, ito pa nga ang magiging hadlang upang kami ay inyong makilala. Amang banal, ipaliwanag po at bigyang kaliwanagan sa isip at mata ng bawat anak ninyong ibig pumasok sa inyong kaharian, na ang inyong kapamaraanan lamang sa huling araw ang magkakaroon ng katuparan sa kaligtasan. Salamat po sapagkat naihayag ninyo ang ministry ito ng inyong kaharian. Salamat po na ako rin ay naging representative ng inyong kaharian. At salamat, Ama, na napakarami na po ninyong anak na ngayon ay sama-samang sumasampalataya, sama-samang nagkakaisa, at sama-samang sumuko sa buhay nila, na kayo'y kikilalanin namin, di lamang aming tagapagligtas, kundi amin din namang hari sa huling mga araw na ito. O Diyos, salamat po sa inyong kaharian. Thank you, Father, for the kingdom. Thank you because you are our King, and we are the children of your kingdom. Thank you, Father, for this has not been revealed to others, but this has been revealed to those who loves you and who sincerely wants to be with you
till the ends of times. We thank you, Father, that you have given us this revelation. We thank you, Father, that even though the world knoweth us not, but you know us because we came from you, and we are your children. I pray, Father, for each and every one that came and sacrificed their time, that they will receive your blessings within this week. 10 mga malalaking milagro ang mangyayari sa inyo sa loob ng linggo nito. Milagro ng pagpapala, milagro ng kagalingan, milagro ng pinansyal, milagro ng kaligtasan, milagro ng kagalingan, Praise the Lord. milagro ng mga kasagutan ng inyong mga dalangin. Hallelujah. Receive them in Jesus' name. Amen.